Alright, pinalaga ni DND Secretary Gibo Teodoro mga tol, yung China, doon sa pagkontra ng China sa reciprocal agreement ng Japan at saka ng Pilipinas. Ang sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, wala na kayong pakialam doon. It's none of your business. Ganun dapat, di ba? Labas daw ang China, sabi ni Defense Secretary Teodoro. Kasi ito internal matters to mga tol. Ang Pilipinas ay isang bansa at tayo ay may karapatan na makipag-alyansa sa kahit na sino mang bansa ang gusto natin. Diba? Eh ang problema mga tol, may kumukontrang bansa. Bakit hawak ba nila tayo? May kumukontrang bansa, bakit probinsya ba nila tayo? O baka feeling nila probinsya na nila tayo mga tol. Baka yun ang feeling nila. Well anyway, ito panoorin natin to mula sa GMA Integrated News mga tol. Defense Secretary Teodoro, none of China's business, sabi niyang ganun. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na labas ang China sa pinirmahang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at ng Japan. Anya, internal matter ang RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kaya hindi raw dapat makialam dyan ang China. Tama. Sinabi ito ni Teodoro matapos almahan ng Chinese Foreign Ministry ang RAA. Anila, hindi raw dapat nagiging banta sa kapayapaan ng rehiyon ng anumang kooperasyon ng mga bansa. Eh di ba itong nakaraan lang balita mga tol, magsasagawa sila ng bilateral exercise ng China ng Russia. So anong masasabi nila doon? Sila pwede, tayo hindi. Mga ano pala, mga engot pala yung mga yun eh. Di ba kakatapos lang nung reaction video natin kanina mga tol? Magsasagawa ng bilateral exercise ang China at saka Russia sa West Philippine Sea. Bakit sila nakikipag-bilateral exercise? Pag tayo may mga ganitong bilateral exercise, reciprocal agreement, bawal, inaalmahan nila. Magsasagawa nga sila ng exercise nila sa dagat pa natin mismo eh. Hita mo mga utak nung mga yon? Hindi rin daw dapat ito makasisira sa interes ng iba pang bansa. Hindi daw makakasira dapat sa interes ng ibang bansa. Napakabuti talaga kung pakikinggan mo, no? Pero yung bilateral exercise nila, pag isasagawa nila sa West Philippine Sea, hindi ba yun makakaapekto sa interes ng ibang bansa o sa interes ng Pilipinas? Baka hindi bansa ang tingin nila sa atin. Ang tingin nila sa atin, probinsya nila. Lahat ng sinasabi nitong China, mga tol, talagang para silang nakaharap sa salamin, no? Lahat ng mga sinasabi nila, bumabalik sa kanila ng biglaan, eh. Sa ilalim ng RAA, papayagan ang pagpasok ng Japan Self-Defense Forces sa bansa at may joint training ang mga sundalo ng Pilipinas at Japan. Iginit din ng Japan na hindi nakatuon sa anumang bansa ang RAA. Kaya nga, hindi nakatuon sa ibang mga bansa yan kasi parang pagtutulungan ng dalawang bansa. Bibigyan kita ng kaalaman, bigyan mo kami ng kaalaman, mag-ensayo tayo pareho. 'Di ba? Para maipagtanggol natin ang kanya-kanya nating teritoryo. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. So anong problema ng China diyan? Talaga naman. Tapos magsasagawa sila ng bilateral exercise ng Russia sa West Philippine Sea. Napaka-hipokrito. RAA is not targeting any country. It's an agreement between the two, Japan and the Philippines to enhance our defense cooperation. And also this is aimed at sustaining peace and stability in this region, and that is also on the benefit of. Diba hindi ito nakasentro sa China? Ito ay para masustain daw yung peace and stability sa region mga tol. Nagtutulungan ng Japan at ang Pilipinas para maipagtanggol nila yung kanilang teritoryo. Bakit? Yung China ba nagbabalak na umatake sa Pilipinas at umaalma sila kasi nadagdagan ng sakit ng ulo nila? Halatang halata sa mga salitaan nila no? Kung wala naman silang balak sumugod sa Pilipinas, anong ikinababahala nila? Diba? Ang gusto ba nila one-on-one lang, Pilipinas at China lang? Ang gusto ba nila walang kakampi Pilipinas? Sila pwede, diba? Tapos Pilipinas, pag kukuha ang Pilipinas ng mga kasama natin, magsasagawa ng mga ganitong klaseng agreement, ayaw nila. Titigas ng mukha no? The countries in this region. Muling humingi ng paumanhin ng Japan kaugnay sa mga Pilipinong naging comfort women nang sakupin nila ang Pilipinas noong World War II. Yan, bumabawi ang Japan.
fully recognize that the dignity and honor of those former comfort women was injured, and that the government of Japan has been expressing apologies and deep remorse for those actions during the war. Actually, hindi pa nga kahit itong nagsasalita hindi pa pinapanganak nung mga taon na yun, eh. Pero, magpahanggang ngayon mga tol 'no, kahit na sa mga bago na 'tong tao na 'to, humihingi pa rin sila ng apology at, talagang nare-recognize pa rin nila yung naging kasalanan ng bansang Japan sa Pilipinas 'no. At sa pamamagitan nun mga tol, eto tayo ngayon nagtutulungan. Bakit kaya hindi ito ginagawa nung mga Inchik mga tol? Hindi yung mga Inchik na nandirito, yung mismong bansa nila, 'di ba? Hindi ba nila iniisip na ang Pilipinas at China matagal nang magkaibigan yan, panahon pa ng mga Kastila, 'di ba? Napakahirap ng bansang China dati mga tol, napakahirap. Kaya yung mga Chinese mga tol, nagsisialisan sila diyan at nagpupunta sila sa iba't ibang mga bansa para doon magsimula ng mga buhay nila dahil meron lang daw 2 season diyan, sa China. Meron lang daw 2 season diyan, sabi ng mga mga tycoon, businessman dito sa Pilipinas na mga Filipino-Chinese. Dahil ngayon lahi nila, galing doon sa Fujian, nagsialisan sila doon, hindi sila aasenso kasi doon, nagpuntahan sila sa iba't ibang mga bansa at marami rin sa mga Chinese ay napunta rito sa Pilipinas. Dito na nagsipag-asawa, dito na sila nagsimula ng buhay nila, dito na sila nagnegosyo, umasenso. Tinanggap sila ng buong-buo ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi ba iniisip ng mga ng bansa nila? Grabe, 'di ba? Ngayon gusto nila tayong api-apihin. Sabi ni Japan Deputy Press Secretary Kaneko Mariko, ilang beses na rin silang humingi ng tawad at pinagsisihan ang mga nangyari noong World War II. Batay sa pahayag ni Senadora Risa Ontiveros, may 18 dating Pinay Comfort Women pa ang nabubuhay. Dapat daw tuparin ng pamahalaan ang pangako nilang bigyan ang mga comfort women ng tulong at hustisya. Sabi ni Kaneko, legally settled na raw ang mga dapat nilang bayaran sa pamamagitan ng San Francisco Peace Treaty noong 1951. Isinisulong din daw nila ang kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo simula noon. Diba? Ang kitang-kita natin mga tol. Diba? Yung pakikipagtulungan ngayon ng bansang Hapon at saka Pilipinas, kahit nasabihin natin mga tol na oo, naging biktima tayo ng mga Hapon nung kasagsagan ng ikalawang laban ng pandaigdig kasi talaga naging malupit sila noon mga tol. Maraming mga nasawi ng mga sundalo doon at Amerikano doon sa Bataan Death March nila mga tol. Napakatindi noon. Ilang kilometro yung pinalakad nila yung mga Pilipino at mga Amerikano, napakaraming nasawi noon mga tol. At ngayon bumabawi sila. No, makikita mo naman talaga ang pagbawi nila mga tol. Pero ito nga ang bansang to na matagal na nating kasama. Supposedly dapat talagang natin sila kaibigan, parang kapatid na nga dapat ang turing natin sa kanila. Tingnan mo naman mga tol kung anong nangyayari ngayon. Buti pa yung mga Filipino-Chinese na nandirito, di ba? Okay sila rito mga tol. Nakakatulong sila sa ekonomiya ng Pilipinas, yung mga negosyo nila. Pero yung bansang yun, hindi man lang sila tumatanaw ng utang na loob. Uy, kinukup namin yung mga kalahi nyo nung unang panahon naghihirap kayo. Diba? Unang panahong naghihirap kayo, mahirap na mahirap ang bansa nyo. May narinig nga ako, sabi ganun, anywhere in the world but China. Diba? Anywhere in the world but China kasi nga ang tindi ng hirap talaga dun dati sa kanila. 2 lang daw ang season dun. O ngayon, andirito yung karamihan. Diba? Karamihan tuloy. Andirito, maraming nagpunta rito. Maraming ang pinakamatandang Chinese community sa buong mundo dito sa Pilipinas mga tol. Katunayan na matagal na natin silang kasama. So bakit ganyan naman ang turing sa atin ng bansa nila, 'di ba? Api-apihin tayo, grabe. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.